So, good morning mga farmers. Tayo magpapakain muna sa ating mga alagang manok. Ayan, ito sila apat. Kasi yung iba nito nasa likod eh. Ano na po sila, nakabukod-bukod na po sila mga farmers. Ngayon, sila po pala ay nasa 4 months na po sila mga ka-farmers. So ngayon, ang ano ko po sa kanila, pinapakain ko po sa kanila ay yung 4 plus na po mga ka-farmers. Ayan, tapos ang ko po sila, hinaluan ko siya ng crack corn na 20% para syempre po sa kanilang katawan, para maging bulto po yung katawan nila. Kaya ito po yung minimix ko po sa pagkain nila mga ka-farmers. 4 plus po ito at saka crack corn po na 20%. Ayan, minimix ko po sila. Yun yung pinapakain ko sa aking mga alagang mga manukis na 4 months na po. Kaya ito na mga farmers. Ibigyan natin sila ng pagkain. Ayan. Ayan po yung pinapakain ko sa aking mga alagang mga manok. Ayan. Ito naman po yung ayan po sa aking likuran. Tsaka yung aking mga pullets po nandito po mga ka-farmers. Guys, ito yung isa. Tapos, maya-maya po lamang mga farmers, itong aking mga pullets ay meron akong sasabihin sa inyo. Itong isa kamukha talaga ng nanay. Pero ngayon ipapakita ko na lang sa inyo mga farmers habang siya kumakain. Ayan. Malinyag mo para lang yun katong nangitag silugon nga isda doon na tayo butoy. Ito talaga yung kamukha ng nanay. Tornado hatch po yung aking rodhin mga ka-farmers. Ayan. So, medyo nagan siya. Para lang yun katong may likod alam niyo po ba mga farmers, po siya, medyo maliit pa po siya nung mga nakaraan po. Nagtataka po ako sa kulay po ng paa niya dahil ito po ay nung po siya medyo maliit ay pa po yung kulay nito, kulay dilaw na may pagkaputi. Ayan. So habang po siya lumalaki po mga farmers ay nagiging na po, kulay green na po yung yung paa niya. Kaya ako nagtataka kasi po yung nanay nito ay kulay puti yung paa, tsaka yung tatay naman niya ay dilaw. Kaya nagtataka ako bakit nagiging kulay green yung paa nito. Tapos tsaka bukod po din mga farmers, nung medyo maliit pa lang po talaga siya yung sa kanilang lahat po na aking binukod na mga pullets sa mga farmers, ay siya yung pinakapangit eh. Napakabagal kumain, kaya sabi ko bakit kaya ganito to siya. So ngayon naman habang lumalaki naman siya naman po yung pinakamaganda. Kaya sabi ko meron talagang ganon. Yung yung sa tingin natin na siya, yung maliit siya, ay yung pangit sa tingin natin, yung maliit pa. Pero nung paglaki po talaga ay po sila, naiiba po yung forma nila, yung itsura po ng ating mga nukis, mga ka-farmers. So, ganun pala yun. Ito yung aking tornado na broodhen. Gagawin ko pong to. Pulit pa yan, pulit. Pulit po. Sorry mga farmers, nagkakamali. Pulits po pala. Ayan. Ang taba. So, ngayon papakainin natin siya ulit. Ito naman yung aking isang pulits po. Kapag kita natin.
Ayan. Ito ho. Pares po sila mga farmers. Pulit din po ito. Ayan. So, ito naman siya. Napakaganda po. Ayan. Ang haba ng paa. Ayan. Matapang yan. Matapang po ito mga farmers kasi pag binibitawan ko po dito, pinapaka-ano po siya dito yung kumbaga pinalakad-lakad ko siya dito para makalipad naman. Nangaaway dito eh. Lumalaban po siya dito kaya lagi silang nagsasalpukan. Kaya ang ginagawa ko po ay ano ko na lang sa kulungan nila para po syempre hindi siya ma-stress. Kasi baka naman baka naman ma-stress pagka ano. At saka itong mga farmers, meron po kasi ako nakikita dito mga sinyal eh. Yung aking lahat ng mga notice mga farmers, may mga sinyal po sila. Kaya hindi ko po alam kung anong maibig sabihin nito eh. Kaya kung meron kayong alam, paki-comment na lang po mga farmers kasi yung shape po dito ng ng mga kaliskis may parang shape na diamond. Ayan po. Yung sa kanyang kaliskis dito po. Ayan. So, lahat po na aking pulit sa mga farmers, meron pong mga sinyal ito. Kaya po, talagang inaalagaan ko sila kasi papadamihin ko po sila para magkaroon sila ng maraming lahi. Kaya, ayan. So, yung aking yan. Papakainin na po natin mga ka-farmers kasi hindi pa siya natapos kumain eh. Nagulungan. Kain muna kayo ha. Busin mo yung sayo.